Hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ng ating pagbasa para sa araw po ng Miyerkules, September 11, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, mga talatang 20 hanggang 26. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayo mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayo mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayo mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapuputan, ipinagtatabuyan, at inaalimuran ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahawin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Mapalad kayo mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Alam natin na si Jesus ay punong-puno ng pagpapalakas ng loob. Ibig sabihin siya ay mayroong malaking encouragement sa kanyang crowd. Sapagkat alam naman natin ng mga panahon ng ating Panginoong Yesus ang kanyang bayan ay alipin. Ang kanyang mga kababayan at ang kanilang bansa ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang bansa. Kaya't hindi sila malaya. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanilang gobyerno, politika ay may pang-aabuso sapagkat korap ito. Maging ang kanilang relihiyong Judaismo ay mayroon ding korupsyon at pang-aabuso. Sa mga tagapagturo ay masyadong pinabibigat nila ang pagpapasunod sa mga kautusan na dapat gawin sa kanilang mga pagsamba, sa kanilang mga ritual at seremonya. Sino nga ba talaga ang mga pinagpala? Pinagpala tayong lahat ng Panginoon, ngunit higit na pinagpapala ang mga dukha. Sa mundong ating ginagalawan, alam naman natin na sa pagtingin ng mundo, ang mga pinagpala para sa kanila ay yung mga nagtagumpay, yung mga yumaman, yung maraming nakamit sa buhay, yung maginhawa at maaluan ang kanilang buhay, yung maraming pagkain sa kanilang hapag, yung hindi nagkakasakit. Para sa kanila, yun ang pinagpala. Pero pagdating sa ating Panginoong Hesus, mas higit na pinagpala ang mga dukha. Nakasaad sa Ebanghelyo ngayon kung saan ang mga walang-wala at lugmok na lugmok ay sila ang pagpapalain ng Panginoon. At ang mga nakakaranas ng lahat ay ibababa. Sino yung ibababa? Itong mga taong mataas ang tingin sa kanilang sarili. Para bagang hindi na sila matitinag. Bakit? Dahil walang pumapansin sa dukha, walang nagbibigay sa dukha, walang nakikipag-usap sa dukha, at walang gustong maging dukha. At alam naman natin na si Jesus, ang Diyos ang magiging kanilang sandigan, ang kanilang magiging kampi, ang kanilang magiging tagapagligtas. Ang pagiging dukha ay isang patagong biyaya dahil ang Panginoon na mismo ang lumalapit sa kanila. Totoo yun. Paano na kaya kung ang Panginoon natin ay isang dukha? Makikihalubilo ba tayo? Kaya ba nating magkaisa? O nabubulag ba tayo sa yaman kaya't nandidiri tayo sa kanila? Sa sobrang hagad nating yumaman ay nalilimutan natin ang isip na yumaman ang kalooban. Dapat hindi lang tayo yumayaman sa mga material na bagay, hindi lamang tayo yumayaman sa mga kayamanan ng mundong ito, sa salapi, kundi tayo din ay yumayaman sa ating kalooban. Ito yung mabubuting paggawa, pagkalinga at pagtulong sa mga taong nangangailangan. Kaya nga, ang hamon ay subukang gumawa ng isang munting bagay, maging sa simpleng pag-abot ng pagkain na naayon sa kakayanan para sa ating kapatid na nasasadlak sa kahirapan.
Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.